hindi po namin papayagan na basta-basta mapapasa sa water bill ng ating mga consumers. Nandito po kami para suriin at pag-aralan lahat po ng gastos ng dalawang concessionaires na ipapasa nila to make sure that these are prudent and efficient. Pag hindi po prudent and efficient yan, ay hindi po namin yung papayagan na mapasa sa publiko. Nandito po kami to protect their interest. Attorney, at ito pong update natin tungkol sa pagtataas ng singil ng tubig naman ng Manila Water at pagbaba ng singil sa Maynilad para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ano ho ba yung detalye dito? Okay, nag-apply po ang dalawang concessionaire ng FCDA or Foreign Currency Differential Adjustment. Ang inapprove po ng MWSS Regulatory Office ay ang pagtaas ng 89 centavos per cubic meter sa average tariff of Manila Water at pagbaba naman ng 29 centavos per cubic meter para sa Maynilad customers. Ang dahilan po dito ay pag-movement po ng foreign currency laban po sa pesos. Opo, kailan ho ba ang effectivity po nitong pagtataas at ang pagbaba naman ng singil, no, nitong mga nagsusupply po ng tubig? Okay, effective October 1 po ito, yung taas at yung pababa nito. October 1. Ito po ay quarterly mechanism. So every quarter po natin pinag-aaralan at ina-approve. At effective date niya normally is October 1, then January 1, and so on and so forth. Opo, ito ho ba ay inaasahan na sa mga susunod na mga araw o buwan, ganito yung magiging process? I mean, may pagtaas din ho ba ng singil na aasahan ng ating mga kababayan sa mga susunod po na mga panahon? Only sa October 1 lang po ito. Quarterly mechanism po ito. So every quarter lang po ang adjustment. At pwede din tumaas, ito pwede din bumaba. Ang principle kasi ng FCDA is no gain, no loss. Ang meaning po niyan, hindi po pwede mapunta yung gains sa concessionaires. Hindi nila pwede taguin to at papasok sa kanilang box. Kailangan po nila ibalik to sa publiko. Opo, para lang din sa kaalaman, bago ko lang ipasa kay partner Admarco po dito, attorney, itong bakit ang isa nagtataas, ang ito naman ang bababa, ano yung pinakadahilan ng dalawa, considering na pareho naman po nagsusupply ng tubig? Depende po kasi yan sa kanilang loans na foreign currency denominated loans ng dalawang concessionaires. Ang loans kasi ng Manila Water ay predominantly in US dollars saka sa euro. Sa Maynilad naman, may huge chunk of that percentage ng kanilang foreign currency loans ay based on Japanese yen. Yung dollars kasi nag-appreciate po ang dollars compared to the pesos. Yun sa yen naman nag-depreciate. So mas malakas po ang pesos kaysa sa yen. Mas malakas naman po ang dollar kaysa sa pesos. Kaya po iba po ang tariff adjustment ng dalawa. Oo, bago ko lang si partner Admar, wala ho bang epekto din doon sa supply? Ibig sabihin kahit tumaas, sapat ang supply at kahit bumaba yung singil, yung supply ng tubig o hindi naman po apektado, wala pong mga interruption na nangyayari doon sa mga beneficiaries po nito, mga konsumante? Tama po yan. Wala po itong epekto. Ito lang po ay based on their loans that are based on foreign currencies. So this has no relation at all to the water supply. And nakakasiguro po sa mga ating mga consumers ay may sapat na tubig po tayo for the rest of the year. Attorney, magandang umaga, si Admar po ulit. No? Kahapon na-discuss natin yan sa isang programa pero maganda maulit natin, di ba? Kasi natanong din namin ito kahapon, yung kaugnay doon sa pagpapasa, no, sa mga consumer dito nga sa loan na ginagawa ng mga water concessionaire. Ano po yung naging proseso nito at ano yung panibago, no, na nabanggit nyo na parang hindi na ipapasa muli sa mga consumer ang anuman na kinapital o niloan kasi sa negosyo talaga kung ikaw ay mangungutang sa'yo yan kasi mamumuhunan ka, bakit may ipapasa ngayon sa consumer yung parte ng sistema sa pagnenegosyo, attorney? Okay, tama po yan kasi based on the amended revised concession agreement ay ang agreement na po ngayon ay any new loans
will no longer be covered by FCDA or foreign currency differential adjustments. Ang dahilan po ito ay na-fix na po ang return ng Manila Water at Maynilad. Unlike before, pwede po umakyat o bumaba in ADR or WACC po nila. Yun po ang return po ng weighted average cost of capital ng dalawang concessionaires. At ito po ay dati bumababa at umaakyat every rate rebasing. Ngayon po, fixed na po. Dati po kasi, yung mga savings na nakukuha nila sa dollar-denominated loans can be passed to the public. So kaya po tayo nagkaroon ng FCDA para po ma-address po, para mapasa po yung savings sa publiko po. But the issue right now is that na-fix na po ngayon at public utility na po ang dalawang concessionaires, so they have a fixed rate of return and even the cost of their capital is sa kanila na talaga totally. So wala na pong benepisyo sa ating publiko na magkaroon po tayo ng FCDA. Kaya po tinanggal na po yan sa any new loans. Only the old loans na po na covered until 2021 are covered by the FCDA. Siguro uling mensahe nyo po sa ating mga kababayan, attorney, dito sa good news at bad news po ng ilang mga water concessionaire at ano pa yung aasahan ng ating mga kababayan mula sa MWSS sa natitirang mga buwan ngayong taong 2024. What we can reassure the public is that the MWSS RO is here to protect your interest. Nandito po kami, hindi po namin papayagan na basta-basta mapapasa sa water bill ng ating mga consumers. Nandito po kami para suriin at pag-aralan lahat po ng gastos ng dalawang concessionaires na ipapasa nila to make sure that these are prudent and efficient. Pag hindi po prudent and efficient yan, ay hindi po namin yan papayagan na mapasa sa publiko. Nandito po kami to protect their interest. Ayan, maraming salamat po, attorney, sa inyong pong oras. Mabuhay po kayo. Ingat po.